Ako si Jonathan Macaraeg at ito ang kwento ng aking buhay. Lagi kaming natutulog sa lapag at lagi kaming siksikan sa banig na aming tinutulugan. Sobrang hirap talaga ng aming buhay, kaya masasabi ko talaga na kabilang kami sa mababang pamilya. Maagang gumigising ang aking mga magulang upang ipaghanda kami ng almusal. Lima kaming magkakapatid. Sa sobrang hirap ng aming buhay, toyo at mantika lamang ang aming inuulam. Gayunpaman, kahit ganito lang, masaya naman namin itong pinagsasaluhan. Maaga akong pumapasok sa paaralan dahil malayo ang aking nilalakad papuntang paaralan. Nag-aaral ako ng mabuti dahil gusto kong guminhawa ang aking buhay at para maiahon ang aking pamilya sa kahirapan. Tuwing recess, mag-isa ko lang na kumakain dahil isang kapirasong saging lamang ang aking baon.
Tuwing uwian galing sa paaralan, dumediretso ako sa kalsada para mamulot ng butil ng mais sa natirang bilad. Kapag nakaipon na ako ng mais, ito ay aking binebenta. Minsan, sa ilog naman ako pumupunta at nangunguha ako ng suso para may benta at may pambili kami ng bigas at ulam. Ako rin ay pumupunta sa bukid para mamulot ng mais sa natirang pinag-anihan. Noong pauwi na ako sa aming bahay,
Kinausap ako ng aking mga magulang para tumigil na ako sa pag-aaral. Dahil hindi na talaga nila kayang matustusan ang aking pag-aaral. Dahil ang perang nalikom nila ay nagasto na nila sa pagbayad ng hospital bill ng aking ama dahil naoperahan siya sa gallstone. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos din ako ng aking pag-aaral sa hirap at ginhawa. Sa kabila ng aking paghihirap, nakamtan ko rin ang aking inaasahan. Ngayon, isa na akong lisensyadong guro na nagtuturo sa Mandela Comprehensive High School. Nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong business. Again, I'm Jonathan Macaraeg and commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Again, I'm Jonathan Macaraeg and commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. I'm Marinette May D. Saure, Justin D. Santos, Lucen Trabor, Precious J. Ulpindo, Josie Tagiling, Mariam Desiree Tuginay, Angel Ann and Salvador. Kane Ruiz Redrendo. So for today's video, we will interview Sir Jonathan Macaraeg. Intan, hintayon! So, kamusta naman kayo, sir? Siyempre, better than before. Ilan naman po kayong kapatid? We are five, three girls and two boys. And who are they, sir? My ate, me, my sister, and my younger brother, and Aiden. Naranasan niyo na po bang magkaroon ng financial problem? Lalo na yung pamilya namin, hindi lang kami talaga sa bata. Actually, yung family namin sa amin po is kami yung huling kami yung, kasi yung family namin po is ang magulang namin focus na po sa studies, yung mga namin. Dahil walang mga lupa, bahay, pero ang mag-routine naman doon is nag-focus sila sa pag-aaral ng mga kid. And that's why, sa pagkakaalala ko is third year college ka, nakulong yung magkaroon ng ulit ng batay. Mayan, during our childhood, pumakasok kami ng walang baon, mostly. Pero meron lang yung times na meron. Pero mostly, lalo na kapag crisis, is wala talaga. Papasok ka na unang mong kanin, at ayun yung kanin, pwede ka naman isang noodles, pero maraming sabaw, pwede ka naman, as in, wala talaga. Meron yung times na kahit breakfast is walang may saing, kamuting kahoy, banana, dagat, meron yung mga childhood na and kapag Sunday naman, ay kapag Saturday, Sunday naman, syempre kailangan maghanap buhay.
May mga hanap pa lang before is hanap na mga kung ano sa mga ilog, kung ano na sa ilog before, kung mga bukid-bukid, yun. Basta kung saan yung meron mga pagkakakitaan. Meron yung time na meron yung time na kapag wala naman makakakitaan, eh kung ano-ano lang, yung tayo pinapasok ng trabaho, para magkaroon na kahit pa paano is meron allowance sa kapag weekdays. Actually, meron pa rin ginagawa namin nung elementary kami ganyan. Pag school time, pumapasok kami, and then kapag uwian na sa hapon, dumadaan kami din sa may battle sa mga ukilig gano'n para makakuha ng mga food. Ayan, kukuha ng mga ins, palay, gano'n, para pag-uwi, gabi na, at least may uwi ng palay, may uwi corn, gano'n. And meron din yung time ng high school na ako ganyan. Kapag meron na mga free time gano'n, pumunta ako sa may gilid ng daanan, namumulot ng mga grains ng mais. Siyempre, di ba kapag may nagpipilat ko na, may mga nagulong sa gilid. Isupulutan nyo mga yan, may ikot, siyempre, then afterward, kapag nakaikot, bet. Meron din tayo yung tawag ito. Meron tayong time na yun, alam niyo, pag-gong. Ayan, kumukuha kami ng gano'n, magsuso, every Saturday, Sunday, siguro kung ano yung meron. Then, siyempre kapag gano'n, maraming minta. Natry namin yung sakitan ng gano'ng minta. Kasi lang, kasi merong kapagkakitaan gano'n. Meron tayong time na yung naghanap ng pan. Actually, parang normal lang ang kahirapan eh, pero yung sa akin is parang sobra. Parang sobra yung kahirapan namin. Pero okay lang din. Kasi yung tawag ko, kahit pa paano is nakapagpuntayan naman. Actually, nung kani kayo nung kalpo ako nag-aaral ko, ilang meses na akong bilang ito 4 times. But then, kapag pinakain na ako rin, bigyan ko na. Nandaya sa pinahin ko 4 times, para ko sa first lab, pinahin ko na ko ng bago pa ako mag-college. Sabi nila sa akin, mag-start mo na daw ako kasi katatapos ko na ng operation ko ng Glasgow. Naibenta ang bahay, naibenta yung lahat namin. So yung sabi ng father ko nun is, naintindihan ko naman siya na hindi na kaya, hindi siya makakapagtrabaho, siyempre wala akong diyang kakapag-uwi. Actually, all throughout, first I kinder hanggang high school ako, yung dream ko talaga is mag-engineer. Yung mga parents ko nun is, ang supportive naman nila, gusto nila talaga nag-engineer kami, naglaan sila ng lote para sa pag-aaral ko. Pero dahil nagkasakit sa kami ko, nabenta yung lote. So nung nagkakalis na ako, wala na, nakapanda sila. At then, the good thing is, kapag papahintulan ko nun, umiiyak talaga ako. Sinabi ko hindi ako pwede dito. Nagkakit sa akin, napagdali yun. Kasi kapag huminto ako, kapag huminto ako is, doon na lang ako palagi sa game, palagi sa gapas, butas, ayaw ko nang gawin ko. That's why, kapag papahintulan ako ng is, hindi ako talaga sa kanila. Hindi ako nang sabi ko, ano mabalik? Yung sabi ko sa kanila, na hindi ako sabihin ko, hanggang hindi ako makakasama. So, good things, marami naman akong nakasulat ng scholarship. May scholarship na sumasagot sa boarding ko, may scholarship na sumasagot sa tuition, sumasagot sa sila kahit sa papa, magsama sila ng score. Kapit sa allowance mo, 2-5%, is maraming bagay na sa akin. That's why, may nakapatapos ako, naging isang teacher na, is marami akong pinapasalamatan ng mga tao. That's why, kahit pa kami is nagpapag-prove naman sa kami. And, ano pa ba? Yun lang, yung alam ko na yung masasabi ko na pivotal moment sa aking buhay is yung ilang beses ang pinag. Meron pa yung times nung college ako before, yung kikita ka sa kailangan mo magkakas sa umaga, hanggang alauna, then kahit konti, tapos sila ko na naman hanggang gabi yun, 3 sa gabi. Then, meron tayong times na kapag tapos na kanihan, kapag kanihan na, tatanong sa umaga, then kapag gabi is yung pankuha ng kiwot, kiwot slide. Yun yung ginagawa namin nun. So, college time gano'n. Kailangan magkakura lang kasi para makaka-enroll sa college. Kasi kapag sa college na, hindi ka makaka-enroll kapag wala kang kahit may bibigyan na kahit 500. Siyempre, hindi lang yung pag-ipon, hindi lang yung vision, hindi kailangan din lang para sa allowance, ganun, sa pagkakaya ng boarding, ganun. Yan lang. Sir, what was your biggest challenge and how did you overcome it? The greatest challenge so far for me is, yung sinabi ko kanina, pinahinto ako ng 4 na beses. And I say I overcome it by
being positive, and have the courage to yung unang pinay-stop kasi ako, yun nga yung mag-enter ako ng college. Mag-enter ako ng college dito. Sabi ng family ko is mag-i-stop muna daw ako ng 1 year at mag-ipon muna kami ng pang-college. But I said, hindi pwede. Ayaw ko. That is why, ang alam ko nun is madali lang mag-college. Alam mo yung may kasali kasi ako ng SPES before, may sahod kami na 2,500. Ang alam ko yung before is yung 2,500, malaking pera na yan. Ako kasi yung tao na hindi sanay na sa mga malalaking pera before. Hindi ko alam kung gano'ng yung 500 before, gano'n. Nung nagkaroon ako ng sahod na 2,500, yun na yung naging, anong tawag dito? Parang pride ko na mag-enroll gano'n. Sabi ko before is, may pera naman ako, magka-college ako. Sabi ko, with that 2,500. And good thing is, naging positive ako. Kasi kapag tinanghinaan ako ng loob before, na kapag alam ko na maliit yung 2,500 before, nasahod ko, I don't think naka-enroll ako ng college. Pero teka, hindi ko alam na maliit lang talaga yung 2,500 talaga na. Sir, pwede mo bang ma-share kung ano na yung mga napundar mo with your own money, gano'n sir, and yung mga proud ka sir na pwede mo i-share sa amin? Not much. Wala pa naman ako masyadong natutunan. Ito yung mga nabibili ko pala is hindi pa nga sa akin nakapangalan eh. Yung business ko is nakapangalan kay mother ko. Yung motor ko nakapangalan kay father ko. Kaya hindi ko masasabing sa akin kasi hindi nakapangalan ko sa kanila. But then, I can say na even though nakapangalan sa kanila, I think nakaka-proud din. Nakaka-proud pa rin na kahit pa paano is natutulungan ko nakapagdata ko ng family namin. Can you share some inspirational thoughts with your students? Masasabi ko lang sa mga estudyante ko, ito sa video, inspiring businessman. Sa mga estudyante ko, be patient. I know it's hard for now. It's hard to study, it's hard to enroll, yung mga requirements, mahihirap, gano'n. Dahil sa allowance, gano'n. O marami pang pinagdaanan na family problems, but still, be patient. Darating din yung time na mag-aani din kayo. Sabi nga sa may Bible, don't grow weary for in due season, you will reap if you will not fail. Yun nga yung sinasabi niya, na mag-aani din talaga tayo. Sabi mismo ng Panginoon na darating yung panahon na yung mga ginagawa natin is mag-aani tayo. Kapag hindi tayo mapapagod, so kapag nag-school tayo, school lang yung school, sige lang ng sige, hanggang darating din yung panahon ng graduate din. Basta wag lang magsasawa magsasawa na mag-aral, huwag mapapagod.